Good morning, Kalsiluwat. Welcome sa palatuntunan Kapi at Issue TV program live and direct diri sa Matahom nga Hotel de Rio. Subunga daw Sabado, June 13, 2026. Happy Fiesta sa Banwasang Barutak, Bio, Iloilo. Dira kay Mayor VG Beron. Happy Fiesta. Kalsubunga daw, bulahan kita nga ang aton nangin bisita wala liwan kundi ang bagong Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo katapos ang PNPE Class 95 sir kag ato pa makuton ang iya mga policy programs sang aton Philippine National Police sa bagong Pilipinas. Gusto ng pulis ligtas ka sa idalom ni Chief PNP General Nartates. Sir, good morning kag welcome sa Kapi at Issue TV program nga ang host naton si Mr. Peter Eminia. Yes sir, magandang umaga po at sa lahat po ng ating taga-subaybay ng iyong programa. Maraming salamat po. Nung Peter? Magandang umaga sa ating bisita dahil sa Tagalog speaking, kailangan sabayan na lang natin. Ano? Ang mga Ilonggo, marunong din mag-intindi ng Tagalog eh. Marunong ka na, sir, Tagalog lang tayo or Ilonggo? Try po natin parehas. Kaya natin parehas. Okay. Sa pag-upo mo dito sa Region 6 bilang bagong Regional Director ng Police Regional Office 6, alam mo dito, sir, ang Iloilo, this is a popular place for famous foods. Lapas batchoy, pancit mulo, dinuguan. Kag ang Iloilo is the home of the famous Dinagyang Festival, Paraw Ligata, at siyempre, ang ating mga national hero sa Iloilo. At alam mo, sir, Iloilo is produced 3 Chief PNP. Ang dalawa, purely blooded. Ang isa, nag-Chief PNP lang dahil ang asawa yata taga dito. At ang dalawang Chief PNP, sir, ang bayan ng Lambunaw, swerte, kita Lambunaw, Iloilo ito. Ang Lambunaw, Iloilo is considered the home of generals. Siyempre, ang mga dalawang Chief PNP nga taga Iloilo, yung dating boss mo at ngayon boss mo pa rin, si retired General Roberto Bobby Tupas Lastimoso. Yung nanay, Tupas, taga Lambunaw, but Lastimoso is from Capiz. Kag ito si General Lastimoso, nag-Chief PNP during Arab time. Nang pinalitan siya, kasi Manoy rin yung pumalit, si late Police General Edmond La Rosa. So dalawa taga Lambunaw, sunod-sunod nag-Chief PNP. Si General Lastimoso at saka si General Edmond La Rosa. At lately, nung panahon ni Digong, pinaupo parang 2 or 3 months lang, si General Picoy Kaskulan. General Kaskulan is a native of Baguio City, pero ang asawa, taga Santa Barbara, Iloilo. Okay, sir? Ating tanong, no? Kunting background yan sa Iloilo. Sa paikot-ikot mo, nakatikim ka na ba ng aming masarap na lapas batchoy? Yan ang kauna-unahan na nakain ko nung aking unang dinner dito sa Iloilo. At pagbisita naman sa regional headquarters, yan din yung kauna-unahan snacks na sinerve sa akin. Kaya pamilyar tayo. Sabi ko nga, pag one day bumisita yung aking yung pamilya rito, yung aking asawa at anak, yan din ang unang ipatitikim mo sa kanila dahil kakaiba yung lapas batchoy nyo rito. Okay, sir. So, bago ka nandito, ikot na ikot ka, you meet different people. Ano masasabi mo, sir, sa mga taga Iloilo at saka ang lugar ng Iloilo? Unang-una po, banggitin natin yung mga miyembro ng Philippine National Police dito sa Region 6. Sinasabi ko nga po na napakagaling ng mga police natin dito. Binibigyan lang natin ng kakaibang direksyon kung paano natin ipatutupad
yung ating peace and order situation. At pagdating naman sa local government units na mga napuntahan natin, nagpapasalamat po ang Philippine National Police dahil po sa malaking suporta na ibinibigay nila sa ating kapulisan. At pagdating naman po sa tao natin, mapapansin natin, yung peace and order situation alone, napakaganda po at ipagpapatuloy po natin yung patuloy ng pagbaba ng krimen dito sa buong rehiyon. Si Gerald Tuanyo is a native of Bulacan. Tama po yon. Ang aking pong ina ay from Pampanga, ang aking pong ama ay taga Bulacan. Pero kami po ay Tagalog po. Okay. Saan bayan sa Bulacan, sir? Kami po ay taga Marilao, Bulacan. Okay. Nakabisita ako sa Bulacan nung panahon ni Governor Upit Pagdanganan, sa kayong kapatid niya, si late Mayor Munching Pagdanganan, sa Kanumpit. Nakalagay doon, maligayang pagdating sa probinsya ng Bulacan, bayan ng magandang binibini at magiting na bayani. Tama ba, sir? Tama po yon. Okay. No, Peter? Kamusta naman sa tingin mo, sir, ang accommodation sa pananalita ng mga Ilonggo, lalo na yung mga babae, amin dito? How do you assess their ang tono ng pananalita? Super lambing at hindi natin ma-distinguish kung sila ay galit o hindi. Pero magkakaganon pa man, ito yung mga distinctions na nakikita natin na sa ngayon ay, sir, kinasasanayan ko na at ako'y natutuwa naman po. Totoo ba na ang mga pulis ay sweet lover? Sa tingin mo, sir? Hindi po papatalo ang mga pulis sa mga driver. Sinasabi po natin sweet lover pagdating po ito doon sa kultura. Sweet lover pagdating po doon sa ating mga kababayan at patuloy na tumutulong sa ating kapulisan para maging successful tayo sa ating kampanya laban sa krimen. Kaya sabi nila mga Ilonggo na pulis, mga sweet, mga matamis magmahal. Kaya kailangan sa mga Cebuana at sa mga Tagalog na babae, mag-ingat kasi matamis magmahal, baka magka-diabetes sila, di ba, sir? Opo, pero kinakampanya po natin na manatiling tapat ang ating pong mga kapulisan sa kanilang mga esposa o kanilang mga asawa po. May mga crack joke ka ni Sir dito sa Iloilo na sa bagong Pilipinas, gusto ng pulis, ligtas ka. Sleep with policeman at night. Diyan ka ligtas. Opo, pero linawin po natin na ang mantra ng ating GPNP na si General Jose Melencio Sinartates, bagong PNP sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman po. Okay. Ang ating bagong regional director ng PRU6 ay dating Chief of Police ng General Mariano Alvarez Town sa Cavite. Nagiging Deputy Director ng PNP Finance Service. At saka, he is various assigned in Calabarzon area. At tapos, nagiging spokesman ng Philippine National Police. Gerald Tuanyo is from propagandist to Western Visayas Top Cops. Tama ba, sir? Tama po yun. Ang huling assignment po natin, bago po tayo napunta rito sa Western Visayas, tayo po ay naging spokesperson and at the same time, Chief ng Public Information Office. Sa position mo, sir, na being PNP spokesman at ngayon, PRO Regional Director, anong kakaiba, sir? Ano ang mga differences sa sining mga position? Ang pagiging spokesperson po ng National Headquarters, ito po ay pagbibigay ng partnership sa media para makatulong po natin o maging kapartners po natin sa pagbibigay ng informasyon na tama at accurate sa ating mga kababayan. Yung pong ginagawa natin sa National Headquarters, ay dinala natin dito, sir, sa Western Visayas, na kung saan sinasabi ko nga po, tayo ay mentoring ang style natin. Kung mapapansin po ninyo, ginawa po natin na regular yung ating press briefing o press con every Monday ng alas 10 ng umaga sa regional headquarters na kung saan ini-invite natin yung mga chief of police, station commander, provincial director para po matuto sila na magsalita at ma-appreciate nila kung gaano kahalaga ang partnership natin sa media sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan dito sa Region 6. Francis, may dalawa tayong shoutout mo na mga taga-ibang lugar ito eh. Si Florence Quirol is watching. Kapatid to ni... She is the sister of former NCRP Chief General Vidal Quirol. Pero At 6. ating PRO6 RD
General Cipriano Quirol. Nasa Canada na ngayon, sir, si Ma'am Florence Quirol. May isa pa si Ross Eden Stratman, sa Germany yan. Taga Germany nanonood ngayon, pero taga Barutak Nuevo ang lugar dito sa Iloilo. So yan ang mga maaga silang nanonood sa ating programa dahil alam naman nila malayo sila, kailangan nila malaman ang peace and order situation dito sa region. Si General Tuanyo, para malaman ng ating mga kababayan, he is a former AD camp of our Ilonggo, Capisnon, former Chief PNP General Roberto Bobby Tupas Lastimoso. Ang opisina nyo, sir, sa PIO PNP, sa second floor ng PCR. Nakapunta ako doon nung panahon ni General Durana at saka ni General and now Congressman Batawil. Doon ako nakapunta sa Camp Crame. At saka nung panahon ninyo, sir, ni General Simusa, sa White House. White House is the residence house of the Chief PNP dyan sa loob ng Camp Crame. No, Peter? Matalong ko lang kay Sir Tuanyo, no? Doon pa na kasama ko si General Lastimoso as Chief PNP. Di ba nagkagulo sila noon ina Ping Lacson? Nandoon ka, alam yan. Apo, nagkasama kami ni Sir Bobby nung ako'y mag-aid sa kanya sa noon. Ang tawag natin, sir, Recon 5, Regional Command 5. And then nagsama kami after ng Recon 5 doon sa Region 4A. Region 4, sir. Wala pang 4A at 4P. At ultimately, naging Chief PNP siya noong 1998. Yun po yung panahon na kung saan ibang-iba yung panahon ng panunungkulan ng ating mga Chief PNP noon kaysa po sa ngayon. Nung si General Simuso, sir, siya rin ang head ng Task Force Mindanao, Cotabato City Base. Nandoon ka rin? Hindi po. Yun po yung Task Force Tabang. Yun po yung Kidnapping. yun po yung after niya na maging regional director ng Region 4. Kasama noong panahon na yon, sir, ng Region 4, yung Mimaropa ngayon na tinatawag natin. So napakalaki nung area pag ikaw ay nag-RD ng Region 4. Nung siya po ay makaraan ng ilang buwan, mapunta siya sa Task Force Tabang sa Mindanao, ang sinama niya na po na aid doon yung mga kaklase ko, mga mistako. Ang nangyari po noon, ako po ay binigay niya ng pagkakataon na kauna-unahan sa class namin na makapag-local police station sa Tagaytay City Police Station. Ang Task Force Tabang, ito ang gin-create ng PNP to fight to campaign kidnapping. Kay rampant na kidnapping nung una doon sa Cotabato City, nung panahon ni FBR pa, nung Peter. Kasi General Simuso ang head ng Task Force Tabang dito sa Cotabato City. Cotabato City base, pero buong Mindanao ito ang operation. Ngayon, may balita ngayon sa Krami, nahuli na daw sa yung Lieutenant Colonel Dumlao, yung nagpumatay daw sa Koreano na kinidnap nila doon sa loob mismo ng Camp Crame. May anong balita doon, sir, sa kay Dumlao? Pero bang nag-leak ng mga balita dito kung paano? Yung pagkaka-aresto kay former Lieutenant Colonel Dumlao, ito po ay pagpapakita sa seryosong kampanya ng Philippine National Police at ang ating pong Secretary ng Interior and Local Government na sinasabi po natin na bigyan ng pagkakataon na patunayan ng pamahalaan na ang lahat ng mga pugante na hinahabol ng pamahalaan, ito po ay mahuhuli at mahuhuli po natin. Noon kasi, ang tingin ng tao sa, alam mo, nadaanan natin ang panahon, ng PNP ginamit ng isang tao na private army niya. Hindi naman ang buong puwersa. Proportion of that ginamit niya ni Presidente Duterte sa kampanya niya. Hanggang nawala na yung tawag nating respeto, Parang nakasanayan na lang ang mga trouble. So ngayon, tingin mo, sir, ang status ng PNP sa compare sa una. Kasi apektado ang institusyon sa ngayon. Yan din po yung ating personal na kampanya dito po sa Western Visayas. Ito po
ang sinasabi nga po natin na magiging trusted o katiwa-tiwala lang ang ating PNP kung mananatili po tayo na profesional at disiplinado sa ating pakikitungo sa ating mga kababayan dito sa Western Visayas. Okay, sir, may nag-text dito. How old are you daw, sir? Ako po ay 53 years old. Okay, 53. You look younger than your age, sir. That under your watch, PRO6 is in good hands. Siyempre, wala na dyan ang disiplina sa ating kapulisan, serbisyo sa ating mga sibilyan. Ano ang new policy mo bilang bagong RD sa PRO6 para sa ating mga kapulisan at sa ating mga sibilyan, sir? Po, unang-una pong ginawa natin bago po tayo first visit sa ICPO. Sinasabi ko nga po natin moral. Sinasabi ko nga po importante yung kalusugan at financial status ng ating mga PNP personnel dito bago po natin sila bugbugin ng mga directives kung ano ang gagawin po nila. At kasabay po nito, habang tinitingnan natin yung moral and welfare ng ating mga PNP personnel, binibigyan natin ng bagong directions yung ating mga anti-illegal drug operations, anti-smuggling operations. At kapag po nakapag full 1 month na po tayo, ito po ay magpupulbas na tayo sa ating illegal, halimbawa illegal drug campaigns o yung tinatawag natin ng mga police-initiated operations. Okay, Long Peter, may tanong ka kay RD? Ang nangyari sa kidnapping na yan, pati mga karnaping nung unang panahon, parang baliwala ang hindi binibigyan ng lang recognition ng mga kapulisan natin. Sa ngayon, dito pag may mga accomplishment, anong ginagawa? Binibita bang mga chief of police para sila mabigyan naman sila ng karangalan? Yes po. Magmula nung umupo si General Artate sa CPNP noong August 2025, sir, malaki po ang binaba ng datos ng kidnapping. At ang maganda po rito, yung mga kidnapping na nangyari noong mga nakaraang panahon, ito ay resulta sa pagkakaaresto sa pamamagitan ng warrant of arrest ng ating POG-AKG, yung anti-kidnapping group na kung saan inaaresto yung mga naging suspects ng mga nakaraang. So, ang ating mga kapulisan ngayon, sa bawat accomplishment, binibigyan, siguro kinukompute naman yan binibigyan ng recommendation or recognition. So, they're working hard. So, halimbawa dito, sa tingin mo, sa ibang naraanan mong mga assignment, ano i-compare mo ang aksyon ng mga pulis dito sa Iloilo compare sa mga nadaanan mo, ang tawag nating respect? Tama po. Isa po doon sa bahagi ng moral and welfare na program namin po ngayon dito, every flag raising ceremony, binibigyan po natin ng parangal o medal yung mga member natin ng Philippine National Police na nakakaroon po ng magandang accomplishment. Ito po ay bahagi ng pagkilala at pagsaludo ng inyong RD at ng regional headquarters sa mga magagandang bagay o accomplishments na nagagawa ng ating mga PNP dito sa Western Visayas po. May experience kasi na ano ko sa kapulisan. May namatay na pulis at ang remains na doon sa police station naka-himlay. Ang problema doon, dalawang grupong umangkin Ang rig na babae sa asawa at may isang babae pa na mistress na gusto niya sa kanya i-himlay yung bangkay ng polis. Pag nangyari ito sa region mo, anong lesson ang ma-extend mo sa mga kapulisan natin? May programa naman po ang Philippine National Police sa tinatawag natin mga killed in police operations o KIPO or wounded in police operations. Ito po ay more on sa pagsuporta sa pamilya na naiwan. Halimbawa po yung mga burial expenses, yung mga benefits na dapat po ibigay sa kanya, ipapacilitate po nung
tinatawag natin na survivor officer. Yung survivor officer, ito yung tutulong sa pamilya na mag-guide na para hindi po sila, syempre habang sila ay nagdadalamhati, na i-guide po sila kung paano ibibigay halimbawa yung mga financial assistance, yung special financial assistance, ay yung mga dapat na benefits na maibigay sa kanya at sa kanyang pamilya, at lalo na doon sa kanyang mga maiiwan. Francis, Okay, maganda yun sir, no? Na lahat na benefits ibigay natin sa ating kapulisan kasi nagtatrabaho naman sila para sa ating bayan. Ang next question natin sir, nakabisita ka na ba, naka-courtesy call ka na ba sa ating mga governors dito sa Western Visayas saka mga city mayors? Yes sir, tapos na po tayo nung ating first week pa lang dito po sa governor ng Iloilo at sa city mayor po natin. At nung this week lang po, nung kung di ako nagkakamali, Tuesday, doon naman po sa area ng Capiz na kung saan supposedly ako po ay magkukall lang sa mayor ng Sigma dahil nagkaroon sir ng blessing yung ACG natin doon, yung cybercrime group ng panibagong opisina. And then nagkataon po na invited ng nasabing mayor, yung pong lahat ng mga mayor ng buong Capiz, pati yung governor, at yung dalawa pong congressman nila, at congresswoman, na kung saan nagkaroon po ako ng pagkakataon na ma-meet and greet po yung mga local government chiefs natin sa probinsya ng Capiz po. Maganda yun sir na lumabas ka sa opisina mo, kung pupunta ka sa mga LGUs, kasi yan ang sabi, you bring government closer to the people. Sir? Tama po yan, sapagkat sinasabi ko nga po na ang crime prevention is a shared responsibility between the police, the local government units, at saka ang ating pong community. Kaya importante sinasabi ko sa mga kasamahan natin na hindi po magiging successful yung kampanya natin sa ating pong crime preventions kung hindi tayo makikipagtulungan sa ating mga local chief executives at ganoon din po sa ating mga kababayan. Okay sir, maganda yun, no? Lumalabas ka sa air condition mo na opisina, nagpapupunta ka sa field, kagaya dito, nagpalapit ka sa media para ipaliwanag mo sa tao through media ang mga programs and vision ng Philippine National Police. So sir, yung mga provincial director mo, mga chief of police, city director mo, siyempre, hindi natin masabi na inisnab nila ang hindi natin masabi na inisnab na invitation ng media para mag-interview, siguro busy lang sila. Pero mas mabuti sir na sila mismo ang humarap sa media magpa-interview kaysa PIO nila sir. Ang instruction po natin dyan na bagamat hindi pa po kumpleto yung istorya halimbawa ng isang pangyayari na hinihingi ng media, bigyan nila ng atensyon yung mga kahilingan ng mga media. Ito ay bukod dun sa every Monday na ginagawa natin na press briefing na kung sila ay invited. Sinasabi ko nga po, kapag may agad na pangyayari sa inyong bayan, maglabas kayo ng official o press statement. At kung kinakailangan na kayo magpa-interview sa mga media partners natin sa inyong mga locality o area, is gawin po nila ito. Okay sir, the barangay election is coming to town this November 2. So expected din sir na maraming violence kasi partisan politics sa mga barangay. So sir, ano mga order mo sa ating mga kapulisan dito sa Western Visayas na stay neutral and political sa darating na barangay election? Alam niyo po, nung tayo ay nasa national headquarters, handang-handa na po ang buong Philippine National Police. Sinanda po kami ni ating pong Chief PNP na si General Artates. Malinaw naman po yung kanyang instruction sa lahat ng mga regional offices na manatiling professional, non-partisan at apolitical ang lahat ng miyembro ng Philippine National Police sa pagpapatupad po ng ating tungkulin sa lahat ng panahon. Kung iyan man ay BSKE, yan man ay balik eskwela, at kaya nga po nagpalabas tayo ng statement, sir, sa ating mga PNP o police vlogger na bantayan ninyo yung inyong mga words o salita sapagkat baka ito ay nagbo-border na sa pagiging political at kayo ay nagiging partisan. Ito po ay magsisilbing baka makasuhan pa sila, sir. Okay, thank you sir. shout out na si King Pornarda as Iloilo City Police Director. Colonel Kim Panisalgada is watching us. Also, Councilor Romel Duron is watching us. Maraming nanonood sa iyo ngayon, sir, no? Good morning. Kagapi viewing kay May Sasla, Rooney Garzon,
Ma'am Florence Quirol, sa Toronto, Canada. Edgar Soto, Rose Eden Stratman, Germany yan. C.G. Landucho, G. Himinia, G.R. Bilalba, Samuel Monfort, Jennifer Rubier, Johnny Palomero, Roming Erasmo, si Jesus Rino, Sin Chin, Romel Tan, kag Marino Montinola. Nung Peter? Sa nadaanan mo mga assignment, sir, how do you compare sa ang Region 6 sa lawak ng laki at saka ang nadaanan mo na mas magulo at ang most peaceful? Opo, na-assign na po tayo sa Region 4A at saka sa NCRPO. Alam naman natin na kapag super progressive ang isang rehiyon, nandyan din yung challenge, sir, sa peace and order. Alam po ninyo, ang NCRPO ay katumbas ng 5 region. Kaya po mapapansin po natin na mas challenging ang peace and order. Expectedly, na mas mataas din yung numero ng mga halimbawa ng mga 8 focus crimes. Magkataon pa man, ito ay hindi dahilan upang makampante ang lahat ng mga regional offices sa mga datos na in-expect natin sa isang bayan. Alam po ninyo, ang Region 6, sabi ko nga po, maswerte ako at ako po ay na-assign dito sa Region 6 sapagkat yung peace and order po dito ay mas manageable po kumpara po sa ibang region. At saka how do you assist the cooperation ng mga politiko dito sa pag-upo mo? Are you really impressed by their welcoming or their the accommodation sa pagbagong upo mo dito sa Region 6? Are they accommodating sa mga politiko natin dito? Congressman, Governor? Yes, sir. Nakapag-courtesy ko po tayo sa Governor ng Iloilo, sa City Mayor, at ganoon din po sa Capiz. Nakikita po natin, nagpapasalamat po ang Philippine National Police sa lahat ng uri ng suporta na ibinibigay po nila sa mga police stations natin, sa Provincial Police Office, sa City Police Office, sapagkat malaking bagay na yung mga suporta nila sa atin sa PNP, ito ay nakakatulong para po mas mapabilis yung ating pong serbisyo sa mga kababayan po natin. Sa ngayon, ano ba mga support na maibigay sa iyo ng mga local government natin? Ano ba, sa mga operasyon ninyo, may mga suporta bang nakukuha sa mga ano ba, city government, provincial government? May matulong ba silang na-extend sa inyo? Marami po. Unang-una, halimbawa, yung sa mobility, yung mga patrol, motorcycles. Alam naman natin na ito yung mga numero unong kinakailangan ng PNP para po sa pagresponde sa ating sa mga kababayan. Nandiyan din po yung logistical supports, halimbawa katulad ng gasolina, na kung saan hindi naman tatakbo ito mga sasakyan na ito kung pungulang support na ang gasolina. At ganoon din po yung mga operational fund support para po pandagdag na pondo sa ating po mga halimbawa dito po sa Iloilo Police Provincial Office. At isa pa, ano ba, may isa akong itatanong dito, yung tungkol sa immediate support ng force ng police. Ano? Halimbawa, may mga trouble sa isang area, humingi ng tulong or assistance. Gano'ng katagal bago aksyonan to? Opo, nananatili yung ating programa na hindi po dapat lalagpas sa 5 minutes yung ating pong pagresponde. Pero ang importante rito, sir, mabanggit ko lang na hindi lamang ito kaugnay ng mabilis na pagresponde. Dapat po pagresponde nila ng mabilis, alam din po nila yung mga dapat na nilang gagawin o yung step by step na pagdating nila sa area, ito ang gagawin ko, step number 1, step number 2, step number 3. Ganun po yun. Francis? Okay, sir. Under your watch, Region 6 is considered na no place for criminals, fugitive, illegal drugs, etc., etc. Sir? Tama po yun. Kung mapapansin po ninyo, naglabas tayo ng press statement nung isang araw na bumaba tayo ng 66.66% ng doon sa 8 focus crimes po natin. Ito po ay ipagpapatuloy natin sa pamamagitan po ng pagbibigay ng tamang direksyon sa mga tao natin. Makikita po natin, maganda sir yung resulta po natin na habang hindi pa nga ho tayo completely nagbibigay ng 100%
na directive sa ating mga kababae, sa ating mga PNP dito, nakikita po natin yung magandang resulta. Halimbawa, sir, yung pagkumpiska sa mga loose firearms, sinasabi nga natin ito man ay maging branded o ito man ay maging paltik. Every firearms na makukumpiska po natin o masusurrender po sa atin, inaalis po natin yung potential na problema na ibibigay ng isang loose firearms na nakukumpiska po natin. Okay, sir. Dito sa Iloilo City, under the leadership of Colonel Parilla, ating City Director ng Iloilo City Police Office, makita natin maganda ang police visibility ng ICPO dito sa Iloilo City. Day and night, makita nyo, may nakastambay na patrol cars, may nagpapatrolya ng mga pulis, may checkpoint. So, maganda yun sir para to prevent crimes, lalo na kung gabi. Alam po ninyo, yan ang kauna-unahan na hiniling natin sa ating mga PNP personnel dito sa buong Western Visayas. Sinasabi ko nga po, sir, yung datos ng pagbaba ng mga krimen, hindi naman ito masyadong pinapansin ng ating mga kababayan sapagkat para sa atin, yung concern nila na maging visible at makita ng ating mga kababayan yung ating mga kapulisan sa kalsada o sa community, yun yung importante po sa kanila. Sir, makita natin na ang ating kapulisan dito sa Region 6, lalo na sa Iloilo City, may mga bagong gamit na, no? Brand new patrol cars, may mga radio, may bagong firearms, maraming bagong magagandang police station. Under watch, sir, may mga incoming pa bang na mga brand new patrol cars, mga gamit ng ating kapulisan, firearms, police station dito sa Region 6? Yes sir, hindi lamang po dito sa Iloilo City yung binibigyan po ni SILG at ni CPNP. Nung pong nag-launch tayo ng 911 sa Leganes, nag-pledge po ang ating pong SILG at ang CPNP ng 4x4 patrol cars at ng Toyota Innova na sasakyan at 3 motorcycle dito po sa Iloilo City po. Okay, maganda yun sir, no? Kung bago ang gamit ng ating mga pulis, inspired sila mag-trabaho ng kanilang mga tungkulin. No, Peter? Tulad sa Boracay, how do you monitor the operation doon? Na immediately you can react. Meron ba tayong mga ang tawag dito, yung mga digital na gamit na immediately makakonect sa kanila? Yes sir, hindi lamang ito tungkol sa Boracay. Meron tayong tinatawag na IC3 dito sa regional headquarters. Ito po yung katumbas ng operation centers natin sir sa national headquarters sa Camp Crame na kung saan nakikita natin sa ating pong monitor lahat na mangyayari po sa kalsada. At patuloy yung ating simulation exercises or CIMEX na kung saan tinetrain natin yung mga kababayan natin sa pagresponde. Hindi lamang ito sir dahil sa Malay, sa Boracay, o hindi dahil sa sila ay tourist spot. Ito po ay ginagawa natin every day. Every day ginagawa natin from time to time. Dito po sa atin sa IC3 para i-train po natin yung mga tao natin. Ang tawag natin dyan, sir, muscle memory. Na kaya pag may nangyari, alam na nila yung gagawin nila. Hindi na sila mabibigla o magugulat na bakit iyon yung ginagawa po nila. Marami dito magandang mga tourist attraction. Ano? Ang isang natin dito yung malayo lang. Kaya ang police assistance, hindi ito alam kung how do you manage this problem, no? Pero mga sa isang lugar doon kay Yorlim, Kaluya, meron ba tayong mga police station doon na naka-steady, immediately makakonect sa kampo? Yes sir, lahat po ng police stations po natin, pinag-submit natin sila kung saan ina-expect ko na makikita yung police visibility. Hindi natin po sila dinirect na, maglagay ka rito ng mobile patrol, maglagay ka doon. Sila mismo, sir, ang nag-identify. Magkaganon pa man, dahil alam naman natin na ang kakulangan ng pulisya, ito po ay perennial problem, yung strength po natin. Kaya importante dyan, sir, yung mga tinatawag natin na force multiplier, na kung saan makakatulong ng PNP, yung tinatawag natin ng mga force multiplier. Magkaganon pa man, sir, sinasabi natin sa mga kababayan natin na gamitin po yung Unified 911. Just in case na immediately kinakailangan nila na assistance galing sa PNP, itawag lang po nila sa 911. Ang sasagot dyan po, yan po yung nasa Leganes.
na ating pong satellite office na ang sasagot po doon ay mga sasalitang Hiligaynon po. Okay, Francis. Okay, maganda yun, no? Saka yung hotline, sir, dapat may 24 hours na PNP personnel na naka-duty na siyang sumasagot sa mga tawag for emergency or crime response sa ating syudad ng Iloilo. Itong 911, sir, this is only exclusive for Iloilo City or sa bawat bayan may ganito? Hindi po. Ang 911 ay unang nilunsad noong September 2025 sa Sampaloc, Manila yung headquarters nito. Ito ay nakikater sa buong Pilipinas. And then nag-roll out na po tayo, nagkaroon na ng satellite office sa Cebu. And then nung last Thursday, na inilaunch yung satellite office, 4 po ito na bago, sir, sa may Ilocos, sa Batak, sa may Kawayan Isabela, sa Tacloban, at dito po nga po sa Leganis. Hindi lang po exclusive to para sa Iloilo, kundi po sa buong Panay Island po. Ang maganda rito, sir, ang operator nito, bagamat ang operator ay from Bureau of Fire Protection, sila po ang simultaneously magdi-dispatch ng ambulansya, ng PNP personnel at ng Bureau of Fire. So every scenario po na kinakailangan ng tulong ng ating mga kababayan, yung tatlong nasabing opisina ay sabay-sabay na magre-responde. Okay, maganda yun siya, no? Action agad ang Pro 6 sa ilalim ni General Randolph Tuanyo. Nung Peter? Maraming umanga dito sa operation. Bago pa lang si General Tuanyo, pero marami nang bilib sa kanya. Responsive, trusted, and transformative policing for and safer Western Visayas. Ilan ang natin dito sa Western Visayas? Ilan ang major na mga police city police station? Ang kabuuang strength ng PRO6 ay 9,500 plus po. At makikita po natin, sinasabi ko nga po, sir, na ang strength ay perennial problem ng lahat ng unit ng Philippine National Police. Ibig sabihin po, kulang. Ang ideal na strength supposedly, sir, ng police to population ratio natin is 1:500. Pero nung nag-visit po tayo dito sa ICPO, nakita natin na merong 1:800, 1:700, meron 1:1000. Diyan natin, sir, makikita yung galing ng mga commander natin. Kung paano nila yung partnership sa barangay, sa mga force multiplier po nila na gamitin nila para makatulong nila sa kanilang peace and order strategy sa kanilang mga stations. Ang isang nakita natin dito, successful operation dito sa anti-illegal drugs. Sa tingin mo, sa inyong observation, sir, very cooperative ang barangay dito, ang mga barangay, or mayroong mga problema na hindi natin mapasok ang kanilang area? Una po, sir, mayroon po kasi tayong bagong team sa RPDEU natin. Ito po ay bago. May bago rin po tayong team sa Regional Special Operations Group. Sila po, kung mapapansin po ninyo, noong mga nakaraang linggo ng pag-upo natin, hindi po natin tinitignan o pinipili yung ating pong i-operate. Kung mapapansin nyo, may mga local government officials, mayroon din sa mga taga-barangay na kasalukuyan na nanungkulan pero naging bahagi po ng operations na kung saan po sila po ay nahuli. Maganda ng operation dito na kaya nga, yung may mga opisyal tayo dito na binibigyan ng honor doon sa national, sa Manila, po taga rito mga polis natin. Sa ngayon, how about sa mga request ng bodyguard? Ano ba, politiko? Pag-request silang police bodyguard, anong mga protocol o patakaran na ginagawa bago sila mabigyan? Yes, sir. Meron naman po tinatawag tayo na operational procedure kaugnay ng pagbibigay ng police security protection. Yun po yung sa PSPG po natin. Ibig sabihin po, ang pagbibigay, sir, basically, ng pagbibigay ng PSP natin o ng BIP protectors, kung ikaw ay may threat sa iyong buhay. At yung threat na sinasabi natin, isasabit naman po yun doon sa PSPG na kung saan i-evaluate nila kung ikaw ay dapat na magkaroon ng PSP o yung BIP protector. Okay, Francis. Okay, sir, alam mo, dyan sa Pro 6 Quarters, Campo Delgado, marami na dyan mga magagandang infrastructure projects
na project ng ating mga past regional director. Just like for example, ang canopy dyan, ang landscaping, kay Engineer Jack Wangke yan. Bago siya umalis, pinagandaya. Ang ang PNP Regional Office kung nandiyan pang gym, may gym pa dyan, kay General Dulay yan. At saka yung building dyan sa dati ng RD, si General Barrias, si General Cuevas, etc., etc., etc. Sir, ang PDEA Regional Office Building, dyan nakatayo sa Campo Delgado, may bago ng pinatayo na opisina doon sa Pututan. So, i-vacate na nila. At alam natin nga ang PDEA Regional Office Building is a part of Campo Delgado. Property pa yan ng Campo Delgado. So, kung ma-fully finish ang PDEA Regional Office doon sa tinatayo nilang building sa Pututan, Iloilo, bakante yan ang PDEA Regional Office Building sa may Campo Delgado. Ano ang plano mo? Anong gagawin dyan kung i-vacate na ng PDEA Regional Office ang kanilang opisina dyan sa Campo Delgado at mag-transfer sila sa inabagong PDEA Regional Office sa Pututan, Iloilo? Kausap na po natin yung ating mong logistics officer na kung saan yung tamang paggamit o utilizations ng ating pong property ay dapat po ma-maximize po natin. Lahat ng mga mababakante na mga opisina dito sa loob ng regional headquarters, titignan po natin kung alin ang mas maging pakinabang para po sa regional headquarters na administration. At the same time, kung paano po natin magagamit ito doon sa ating patuloy na peace and order campaign sa kabuuan dito po sa Western Visayas. At saka yung bagong pinatayo dyan, sir, na main gate ng Campo Delgado. Natapos na ba yan, sir? Pinaganda ang main gate ng Campo Delgado. Tama, tapos na po yan. Kaya banggitin ko lang, nagpapasalamat tayo sa National Headquarters sapagkat tumulong po ang National Headquarters sa pagbibigay ng tinatawag natin na trust receipt na kung saan ito yung pinanggalingan ng pondo ng paggawa. Yan dyan, yung sa may gate po natin. Kasama na rin dyan, nag-blessing tayo sa Leganis Municipal Police Station, sir, yung bakod na kung saan ito po ay nanggaling sa Trust Receipt Fund ng PNP na sinimulan noong December 2025 at natapos noong April 2026. Okay. Sir, ewan ko kung alam na ito, may bagong building ang Iloilo Provincial Police Office na inatayo dyan sa Pasay City at natapos na ito. Fully finished na. Pero hindi pa makalipat ang IPPO from Santa Barbara sa kanilang headquarters to newly IPPO headquarters sa Pasay City kasi may problema dyan, Roger. May tunnel sa ilalim. Panahon pa ng hapon. So, natakot ang ating IPPO mag-transfer doon sa Pasay City. Baka kung may coming earthquakes at saka delikado ito, sir. So, anong plano nyo dyan, sir? Kaya waste of money lang dyan, pinatayo. Tapos hindi naman makinabangan kasi may tunnel dyan, delikado sa earthquake. So sayang ang pera dyan, sir. Anong plano ng PNP dyan sa bagong IPPO headquarters sa lungsod ng Pasig? Hayaan po natin yung provincial government kung ano po ang magiging desisyon o pasya nila kaugnay ng building sapagkat sinasabi nga po natin. Importante na makita naman natin yung safety ng ating mga kapulisan na kung sakasakali na sila ay lilipat doon. More than sa panghihinayang, sir, sa building, tingnan din natin na mas importante pa rin ang buhay ng tao. Kung sakasakaling dumating yung ganong uri ng kahapamakan, tingnan natin mas importante ang buhay kaysa doon sa panghihinayang natin doon sa property na ginastos po doon. Okay, salamat po, sir. Ito naman, maraming nanonood kay General Radolf Tuanyo, ang ating PRO6 Regional Director. Good morning kay Roldan Parcon, kay Bosco Riming Castor ng News Express. Good morning. Kay John Inak ng DPWH Iloilo City District Engineering Office. Kay Franji Ruel. Kay Jasper Jan Linterna. Kay Francis Gayim Basco. Kay Alan Vidal. Kay Vincent Spark, kay Pini Piña, kay sino to?
Mier Castellano, kay Romel Garcia, kay Silis Roberto, kay Roxanne Garganera King. Good morning, Manda, ka retired Police General, dating PD na to, si General Ray Rafal, dating IPPO Provincial Director, dating Regional Director ng PRO Calaga, at ngayon, Board of Director ng Manila Bulletin Today. Si retired General Rinaldo Rapal. Good morning, good sa inyo tanan. No, Peter? At sa kay Atty. Valencia, Atty. Coy Rene Valencia sa nunod. Likewise to sa biyahe pa ito si nasa gitna ng dagat, Hermano Dorchua. At meron tayo sa kanina, Chin, Hong Kong. Nanonood din dito kasi gusto nila our family is safe. Now, halimbawa, sir, tulad nung kanina may taga-Aklan, Albacete na nanonood. Ang mga kapulisan natin pag humingi ng tulong, sabi mo, kinakailangan dapat mga 5 minutes ang aksyon. Pero halimbawa sa mga masukal na mga forest area, paano natin mapasok yan? Meron ba tayong mga helicopter na immediately makasupport sa kanila? Po, alam niyo sir, na ang lahat ng situation sa police operations ay nakapaloob dun sa Police Operational Procedure. Lahat, ito po sir yung POP na tinatawag natin. Ito yung pinaka-biblia ng lahat ng miyembro ng Philippine National Police na kapag may nangyari, halimbawa isang situation na ganito, sundan lang po nila sir yung POP, alam na po yung gagawin nila. More than sa bilis ng pagresponde ng ating mga kapulisan, importante rin po yung tinatawag natin na common sense. Dahil hindi halimbawa sir yung binigay mo na senaryo, mabilis nga yung responde pero magdidelikado naman ang kanilang buhay. Titignan din nila, number 1, yung safety naman po ng ating mga operatives. Tandaan po natin na ang mga PNP personnel po natin ay may mga pamilya din po yan. Ibig sabihin, sa kagustuhan natin na ipatupad yung mandato na ibinigay po sa atin, mabilis na pagresponde, gagamitin din po ng Philippine National Police yung common sense sa pagresponde at pag-assess ng lahat ng senaryo para po ito ay maging safe for everyone sa ating pong nire-respondihan, sa ating tinutulungan, at ganoon din po sa parte ng buhay ng ating mga PNP personnel. Yes, sana wag maulit ang SAP 44. Mas malungkot yung nangyari, di ba? Sa istorya ng pulis, mingi ng tulong, hindi walang aksyon. So, sana wag maulit yun. Mabuti ikaw, Snappy daw ang tawag siyo, Snappy Regional Director. No, nakita naman natin ang bago ka lang, pero nakita natin yung very active sa serbisyo mo. Sa pag-ikot mo dito sa Panay lang, Panay muna, marami kang mga binisita ng mga police station ba? Mayroon ka ba nakita na magandang mga area na matawag natin na ka-impress sa'yo? Sa ngayon, sir, wala pang specific na police stations tayo na binibisita. Ang sinasabi ko nga po, bago ako magbisita sa police stations directly, gusto ko po na ibigay muna yung guidance kung ano ina-expect ko sa mga police stations. Dahil ang officially na nabisit natin as part ng command visit po natin, yung ICPO, bilanggit ko nga ron during the command conference. Sinasabi ko, ngayon na naibigay na natin yung guidance sa inyo, pwede na tayo mag-start ng mga individual na mga surprise inspection sa ating mga police stations. Ang surprise inspection ito, sa simula inaasahan natin, sinasabi nga natin, na magugulat o mag-expect po sila. Pero ang ultimate goal natin dito, sir, na sinasabi ko nga po, na yung paggawa nila ng mga, sa trabaho nila, sir, dahil ito ay, sila una ay local, na tagapanay sila, na yung tunay na respeto at sakripisyo para sa mga kababayan natin, yung gawin nila, hindi dahil sa utos lamang ni RD. Meron tayong problema sa dati, no, sa police recruitment. Yung isa, yung staff natin, yung nakasanglas, nag-aaral ngayon ng crime, gusto pumasok sa police. Dati raw, yung bago ka makapasok sa police, kailangan may
koneksyon ka. Alam mo, mga kernel, ganito, ganun. Pero sa balita ko sa ngayon, parang mawala na yung tawag natin dito, padrino. Totoo ba na ang basis ng pag-recruit sa police by grades? Binigyan ka ng number lang sa pagkuha ka ng exam. Ang result, doon na lang titingnan. So, hindi makakilala kung sino yun. So, ano ba natin, na-minimize or na igatan natin na wala yung tawag ng police protection? Yes, sir. Pag-upo ni Chief PNP ni General Tatas noong August, sinisigurado niya na ang mga tanging kwalipikado ang pwedeng pumasok sa Philippine National Police. Ang sabi nga po, ang pagpasok sa PNP, ito po ay calling. Kaya ang sistema po ng pagpapatupad natin ng recruitment, hindi na po natin makikita yung muka ng mga individual o aplikante. Ang tawag natin dito, sir, QR code. Yung QR code, yan na lang po yung pagbabasihan ng recruitment service po natin. Ang tawag natin dyan, sir, faceless, nameless. Pag pinroseso po natin yung application, sir, hindi natin nakikita yung mga mukha nila o picture nila sa biodata, kundi purely QR code. At ang makikita natin dito, purely credentials, kung sino lang po yung karapat-dapat. Kaya yung naman sa mga individual o mga kasamahan natin na tatawag sa PNP na sinasabi, baka pwedeng i-consider mo ito, i-consider mo ito. May polisiya naman po si PNP dyan na yung mga nagpapadirhino, ito naman po ay mga kakasuhan naman po. So, nakatawa siya kasi nag-aaral yan ng crime yun. Hindi ko alam kung kailan mag-graduate yan, pero gusto mag-pulis. Francis? Sir, sa loob ng Campo Delgado, parang may mini hospital dyan sa loob, sir, no? Parang emergency hospital para sa ating mga pulis. Ilang mga RDs dyan ang nagdaan, pina-develop yun, pina-improve, pina-upgrade. Ngayon, sir, kamusta ang status ng Pro 6 hospital dyan sa loob ng Campo Delgado? Yung physical appearance at saka yung functions ng hospital ay sapat na po yan nakikita natin. So ang nakikita po natin dyan, kinausap natin yung kanilang deputy chief, si Doc Bebang de Guzman, at yung kanilang chief na si Sia, Colonel Sia. Ang sinasabi nga po natin, pagandahin na natin yung serbisyo na ibinibigay po natin. Tunay tayo magmalasakit sa mga pulis natin dito na nangangailangan ng tulong. Sinasabi ko nga po, kabahagi ng programa natin na moral and welfare, tingnan natin yung health and welfare o yung wellness po ng ating mga kapulisan. Ang sinasabi nga dyan, sir, na yung mga halimbawa, yung mga nag-annual physical exam, yung mga humihingi ng mga neuropsychiatric exam, yan po yung tingnan natin sapagkat marami tayo nakita, hindi lamang dito sa Region 6, nationwide. Yung tinatawag po natin na mga red flags na kung saan ito yung possibly, sir, yung halimbawa na burnout sa trabaho, na burnout sa operations, or stress na sa trabaho, tingnan natin kung ano yung mga psychological evaluation natin na ibibigay po natin. Halimbawa, bigyan natin ng leave o makapag-break para pagbalik nila is parang bago and refresh na po sila. Sir, itong Pro 6 hospital sa loob ng Campo Delgado, ilan ang hospital bed dito, sir? Ang hospital bed, ilan dito sa loob ng Pro 6 hospital sa Campo Delgado? Kasama po yan sa alamin po natin. Ang sinasabi po natin dito, yung pakikipag-tie up, hindi lamang doon sa umasa sa PNP hospital. Ang sinasabi nga po natin, kung sakasakali na mga kailangan na mas marami, meron tayong partnership Sa private hospital? sa private hospital sapagkat alam naman natin na yung limitations din ng mga halimbawa ng PNP hospitals. Kaya malaking bagay din nung sir, nung nag-courtesy call o meet and greet, yung regional advisory group po natin, na bahagi ng kanilang programa, nagkakaisa kami doon, yung wellness ng ating mga PNP personnel. Sir, ang Pro 6 hospital sa loob ng Campo Delgado, open din ito sa pamilya ng pulis. Hindi lamang ito exclusive para sa ito kapulisan, kundi sa pamilya nila na makapunta sila dyan, mapagtingin sa doktor, may laboratory test dyan, may libre na gamot. Yan ang services. Kasama po yan sa programa ng ating pong Philippine National Police and Chief PNP na hindi lamang tignan yung mga mismong miyembro ng ating pong PNP personnel. Kasama rin po dyan yung pamilya sapagkat napakalaking bagay sa moral ng mga miyembro sir ng PNP personnel
na nagmamalasakit din yung National Headquarters, si General Nartates, doon sa mismo miyembro ng pamilya ng PNP personnel po. Okay, mabuti yan, sir, no? Ano mas itanong natin? Meron bang PNP legal service sa loob ng Campo Delgado? Meron po, ito po isang part ng personal staff ng Regional Director na nagbibigay ng payong legal sa mga usapin na kung saan kinakailangan yung mga legal opinion or legal advices po. Ang PNP legal office sa loob ng Campo Delgado, sir, ano ba ito? Ang service siya para sa ating mga kapulisan na may mga kaso para hindi na sila magastuhan, hindi sila magkuha ng private lawyer, kundi ang PNP legal office na ang mag-assist sa kanila sa kung ano man mga kaso ang hinaharap nila. Yes sir, meron po tayo diyang legal officer sa regional headquarters at meron din po sa mga police provincial office. Ang mangyayari po dyan, lahat po ng mga usapin ng legal in the course of in the performance of their duty tapos nakasuhan po sila, ito po itutulungan ng ating mga lawyers sa legal service po. Okay, mabuti ano. Kamusta man sir ang sports program ng Pro 6 sa ilalim ng liderato nyo? Mga, siyempre, makita natin, umaga hanggang hapon may nag-jogging ng mga kapulisan natin. Lumaliban dito sir, may mga plano ka bang sports activities para sa ating mga kapulisan sa Pro 6? Noong Thursday, nabanggit po natin sa ICPO na sabi ko po sa ating DRDO tsaka sa R1, yung personal officer natin, na i-announce region-wide na magsisimula tayo yung tinatawag natin na biggest loser. Sapagkat nakita ko, sir, may mga station commanders po tayo na sa tingin ko ay overweight or obese. Kaya sinabi ko, ganito ang challenge ko sa inyo. Titignan natin yung level ng disiplina ninyo kung paano kayo papayat. I'm giving you 1 month na tingnan natin kung sino yung may pinakamalaking ibabawas sa kanilang timbang physically. As bibigyan natin ng incentive. Ito po ay sa buong Western Visayas. Kaya nagsimula na sila kahapon. May mga nagbo-boxing dyan, shadow boxing, may mga nag-gym, may mga nag-exercise. Ang sinasabi ko nga po, ito naman ay para sa inyo. At bibigyan lang natin ng recognition kung sino yung mga pinakamalaking ibabawas sa timbang pagdating ng after 1 month. Okay, mabuti yun, sir. No? Health, sports, at saka moral obligation. Yan ang isa sa mga program ni General Tuanyo. Ito naman sir, papunta tayo sa beautification program. Makita natin na ang ating mga provincial director's office, ang ating mga city director's office, mga lahat ng mga station ng mga pulis. Minsan ang iba dyan hindi pa maayos, hindi pa clean, at saka wala pang mga landscaping. Sir, para mga police station natin, sir, responsable naman parang friendly na puntahan ng ating mga civilian, sir. Wala tayong hinihiling na gimmick sa ating mga commanders, sa mga chief of police, sa mga station commanders. Basic lamang po ang instruction natin na ituring ninyo na ang inyong mga opisina ay sarili ninyong bahay o tahanan. Hindi kinakailangan na maging magarbo yung ating mga pagpapaganda ng police stations. Kung kaya, bakit hindi? Lalo na especially kung may tulong sa mga local government chief executives. Pero sinasabi po natin na unang-una, yung CR po nila is dapat malinis. Sapagkat ito ay reflection ng kanilang sariling bahay. Remember sir, mas matagal yung tinatagal natin sa police stations o sa office natin kaysa sa mga sariling bahay natin. Na ang in-expect natin na ituring nyo yung halimbawa yung facilities nyo, especially yung mga comfort rooms at para makita ng public sir na malinis naman. Just like Police Major Brian Alamo, sir, na-notice lang natin na kung saan siya uupo na station commander, pinagandaya. Nung siya ang station commander sa Colase, yung police station, sir, nilagay niya doon ng mga isda, may landscaping, may mga tanim, at saka malinis. Nang lumipat siya sa Lawan, Antique, gano'n rin. Nang lumipat siya sa Aklan, gano'n rin. Example lang yan sa mga ginawa ni Police Major Brian Alamo bilang station commander, police station chief sa iba't ibang police station dito sa Panay. No, Peter? Okay mo nang bayahan niya, gwapo ang yapsina mo. Ang mga tao, pag-upo pa lang niya, ang nasa isip niya paano pagandahin ang opisina ng polis. No? So,
very accommodating ang opisina ganyan. Wala kang makitang magulo, mga nakakalat, So maganda yung patakaran ni sinabi pong opisyal natin. Kanina may sinabi ka dyan na Siles, sa Hokkaido, Japan. So request ko lang dito sa manunod, kung saan man kayo, pakilagay naman ang lugar ninyo. Sinshell kanina, Hong Kong, hindi man lang nakita dito. Marami tayong mga, Richard Burgos, ang kaibigan kong interesta sa Davao City. Nanonood. Alam mo, maganda mo patakaran nyo ng pulis Davao is Region 11 under General City, sir, no? Yung RD. Opo, classmate ko rin po, member ng class Si General 95. City. That is Southern Police District Director. Okay, Ipaalam ko lang sa mga nag-apply sa pagkapulis, mabuti itong mga balitang dala nga sa atin ni RD Tuanyo. Hindi nakalagay ang pangalan pagkuha ng exam. Number na lang, code na lang, Kung sino ang pinakamataas doon, diyan binabase pa lang ang seleksyon ng pulis. Wala nang godfather. Magandang balita yan sa mga gustong magpulis. Lalo na pariyo dito, mayroong isa tayong dito sa kamera natin. Ang kinukuha ay criminology. Yan isang nakita niyang problema. Sa bagay, maraming kamag-anak yung mga pulis Walang pariro. Maraming pulis, pamilya nila pulis. Pero naisip niya na ganun daw patakaran. Kailangan niya maganda itong na bagong patakaran ng PNP. By code, number na lang, sino mataas yan ang seleksyon. Hindi wala ng pangalan. Yan ang maganda. Now, are you in favor also, sir? Are you in favor of continuing police education? Dalawang klase po ang edukasyon o training na ibinibigay ng National Headquarters para sa lahat ng miyembro ng Philippine National Police. Una, sir, ito yung tinatawag ng mga mandatory courses. Itong mga mandatory courses, no choice ka rito kundi kuhanin mo ito sapagkat ito ay magiging bahagi o points para ikaw ay ma-promote sa next higher rank. Pangalawa, sir, yung secondary training natin, ito yung tinatawag natin na mga specialized training or courses. Kasama niyan halimbawa, yung SWAT, yung ISO, yung Internal Security Operations Trainings, Intelligence Training at iba pa. Sapagkat naniniwala tayo na hindi dapat humihinto ang pag-aaral ng lahat. Ikaw man ay maging membro ng PNP o hindi. Sapagkat nakikita natin ang patuloy na pag-unlad ng kaisipan ng bawat individual, ito ay makukuha lang natin sa patuloy na pag-aaral. Pagkatapos na Francis Galanta, amigo mo, si Ray Eldore Canindo, Atty. Canindo. Ano ka na yung posisyon niya sa... Good morning kay Sangguniang Bayan Member Rick Canindo, Sangsara, Iloilo. Sa Iyada Mayor John Aying, PMA, class daw 85 or 85-84 na si General John Aying. Good morning, Gid, sa imo. Pagkatapos na gatising ka sulod. Ang sulod diri, walain man dito ang inakopya Iba naman doon ang lumalabas. Good morning man kay Oswald Ilonggo, Party List, Congressman Joang, ang kampiyon sa serbisyo. Congressman Joang, good morning man. Kay LTO, Region 6, Regional Director, Attorney Dido Idospan, good morning man. Kay LTO National, LTO Negros Island Region, Regional Director Jake Conlo, good morning man. Kag si Iadra Utod, si Barangay Kapitan James Conlo sang Barrio Obrero, Iloilo. Sa report na natanggap po, sir, kamusta na ngayon ang andel pa sa inyo ang Negros Island Region? Hindi na po. Ang NIR po ay isang separate at distinct na Police Regional Office sa Police Regional Office 6. Ang nakuha po dito sa atin sa original na mga provinces ay yun po yung Negros Occidental at yun po yung Bacolod City. So hindi na po sila sa atin po. Ito ka na mo nagiging lantaw. Ka mo dito. Wala pa. Kung sundon, tanda ko madali na oras na. Francis, ikaw na, dugayan na ba mo? Tanay. Ang tanong natin kay Gerard Tuanyo, totoo ba sir na kung ikaw babae, mapangasawa mo ang isang lalaki na pulis, God-fearing, law-abiding, maganda ang buhay mo,
At saka sa mga babae, huwag kayong magalit kung asawa nyo, pulis, na palaging lapitan ng babae kasi part ng kanilang trabaho yan. At saka yan ang commitment nila, serve and protect. Di ba, sir? Apo. Tandaan po natin sa mga kababayan natin na ang miyembro po ng Philippine National Police, ikaw man ay lalaki o babae, ang aming pong unang asawa ay serbisyo. Kaya nga po ang sinasabi natin na hindi ka magiging 100% na successful sa karir mo at the same time sa family mo sapagkat kami ay married sa aming serbisyo. Unang-una, pangalawa lamang po ang pamilya. Pero ang sinasabi ko dito sa Western Visayas sa mga tao natin, in as much as we can, susubukan natin na balansihin yung pagmamahal sa serbisyo at at the same time, pagmamahal sa aming pamilya. Sa paraan na palagay namin is kakayanin po namin. Okay, mabuti yan, sir. Ang moral values obligation ng mga ating kapulisan, palagi mo pinaalala sa kanila ito, sir. Kasama po yan sa mga partnership natin sa mga iba't ibang ahensya na sinasabi ko nga po, bagamat tayo nagsiservisyo, panatilihin natin na tayo ay maging disiplinado at profesional para magawa natin ng tama yung ating mga gawain bilang miyembro ng Philippine National Police. Tama yun, dapat kung ikaw policer, one woman ka lang. Yan, sa pamilya mo. Basuhan dasin? Tama po yun. Pero sir, hindi lang po yan expected sa PNP. Ito po expected sa lahat po ng kalalakihan. Okay. Ikaw, sir, nandito ka sa Iloilo, malayo ang lugar ng pamilya mo, Metro Manila or doon sa Bulacan. Nakauwi ka na ba doon, sir, mula na assign ka dito? Hindi po po. Hindi mo Kami pa po, nakita kami mga po ay anak mo. nakatira sa Cavite. Ang maganda nga lang sir, meron na tayong tinatawag na mga Facebook time, Okay. o yung Viber natin na hindi katulad nung araw sir, nung mga panahon ng mga bata tayo, sulat-sulat lang eh. O telegrama, pero ngayon may yung teknolohiya, yan yung advantahe ngayon na mababawasan yung lungkot mo dahil hindi mo nakikita halimbawa yung mga anak mo. Okay, sir. Para kay Gerard nyo, una sa lahat, pamilya. At saka, serbisyo. At manamyaw kita, Nay. Maraming nanonood kay Gerard nyo. Good morning kay Ma'am Elma Posadas, Richard Burgos sa Davao Midyani. Kamusta na kay Mayor Pulong Duterte? Kay Inday Sara Duterte. Kay TD Almirante Foro. Kay Bong Avilio Javier, kay Noemi Dayalo, kay Reggie Rubio, kay Ronaldo Tan, kay Ray Hildor Canindo, sa Gudyang Bayan members ang Sara Irilo, kay Philip Apoy, kay Sara Aluba, kay Eduardo Archis, kay Fernando Jose Buyit Rico, ang head sa barangay first office ni Mayor Raisa Trias. Good morning, Git. Sa ito ng kapulisan, yung mga babae, may sort of advice, kung mag-boyfriend ka mo pulis, mag-asawa ka ng pulis, medyo ingat. Kasi matamis na magmahal ng pulis eh. Kaya baka kayo magka-diabetes. So pag nagkaedad dyan na, para mabatsyo ng isip mo, para sa katabi natin dito, kay General Tuanyo, ang timsong yata nito, utukso, layuan niyo ako. Ikaw nung Peter, nung Peter, sir, tatlo lang ang bisyo ito eh. Sleep, eat, exercise. Tatlo lang ang bisyo ni nung Peter. So, nung Peter, may idagdag ka pa kay Gerard Tuanyo? Wala na ko pamangkot ha. Sa ato mga interviewers sa Pungaga, pangayanan na natin si General some parting words and sort of advice sa aton kapulisan. Sir, your parting words? Apo, nice natin sabihin sa mga ating kababayan na ang Police Regional Office 6 po ay may bagong regional director na kung saan binibigyan natin ng bagong direksyon yung ating peace and order strategy dito sa Western Visayas.
nais natin na ang kapulisan po natin ay magtrabaho dahil ito po ay totoong concern para sa ating mga kababayan, hindi dahil po ito ay utos ng bagong RD. Ang lahat ng po ito ay ginagawa po natin base po doon sa mantra ng aming pong GPNP na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. At kung ang ating pong mga kababayan dito ay may concern kaugnay ng peace and order, dial 911 lang po. Lahat po ng usapin tungkol sa peace and order ay sasagutin po sa pamamagitan ng pagtawag o pagdial ng 911. Captain Nino, good morning. Thank you for watching. Wala na sa panahon, naubos na sobra na gani kita, pero tungod nga kanami isang tapi ko, daw nag-extend kami, no? Ng mga 10 minutes, yung extension na. Sa aton course, diba, may panamyawan kapag na Francis, sige na. Wala naman ko tamayaw, no? Good morning da. Kung nanonood si General Roberto Bobby Tupas Lastimoso dira sa Roa City. Sir, good morning kay happy viewing. Ini si General Lastimoso, ang last sa position sa timpo ni President Duterte, nanginging chairman sa Philippine National Railway nung Peter. Kag sa timpo ni Gloria, naka-LTO head-in siya sa bilog nga Pilipinas. Amo ni si General Roberto Bobby Lastimoso, kataga-kapisgid ng Peter kag taga-Lambuno. Good morning. Okay, so damong salamat sa atong tagbalay, ang Bagtog Hotel del Rio, kay Mr. Alfonso Tan, kag mga agada siya ko po ito pangapeda, siguro mo, puno na itong lamisa. No? Maraming mga kaibigan si Alfonso Tan. Kay Mayor Triñas kayo na. Good morning, Mayor. At sa ating more power, pagbigay ng electricity dito sa probinsya at sa city of Iloilo. Sa aton transport, sa Western Visayas Transport Cooperative, sa aton Uswag Ilonggo, sa kay Congressman Joang, at sa aton mga sumulunod rin nga nagasabantay sa aton programa kada Sabado, may mga tanan, magkitay kita sa masunod na semana, Sabado adlaw, the same venue. Thank you very much. This is your host, Peter Emilia. May ugtos niyo tanan, and may God bless us all. Thank you.